He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. And what he hath seen and heard, that he testifieth, and no man receiveth his testimony. He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true. For he whom God hath sent speaketh the words of God, for God giveth not the Spirit by measure unto him. The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand. Sabay-sabay. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Let's pray. Lord, masama sa mga salita, Panginoon. Yung po'y pagpalain nyo. Turuan ng bagay, Panginoon, dapat namin maintindihan about your gospel, about faith, about assurance, Panginoon, and humility, Panginoon, especially. I pray na kami po naman ay magpapatuloy na nauhaw sa inyong mga salita, katotohanan. At ito po ay aming valid, Panginoon, na-apply. Makita din namin yung paggawa kilos sa aming buhay, Panginoon. We pray for our anniversary. Maging blessing ito, Lord. Ang mga tagapagsalita, ganun din ang bawat isa. Mag-participate. At malala namin lagi yung katapatan sa amin for the last 8 years. Continue to pray for the din, Panginoon, sa kanilang kalagayan. At mga kailangan pa, Panginoon, lahat naman kami, kailangan namin yung paggabay. So, kayo pong magpala sa amin, Panginoon, magturo, maggabay. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Yari, ayan. Alam ko hinihingal, Good evening po sa lahat. Good evening po. Title natin, mamaya na pala. Last 4 chapters or preaching, no? So, last John 2b, yung zeal of God's house. So, natapos na yan. Inuna yan sa book of John, no? So, siya nga, alam niyo na yung tagpo, no? Siya linear niya, no? Nakita yung galit ng Panginoon doon. Kaya ang subtitle niya, Importance of Order in the Church. Then, John 2c. Jesus knew what was in man. Of course, gusto siyang gawing hari. Alam niya, hindi pa niya time. And then, authority and ascension to power, yung subtitle. And then, of course, sa chapter 3a, you must be born again. The mystery and necessity of the new birth. Last week, Believe the light and heavenly things. So, medyo lumalim tayo. As usual, ngayon, ganun din. Pero mas malalim na yung pinaka na yun yung last week. Okay? Believe the light and heavenly things. Ngayon, medyo may pa rin doon sa heavenly and earthly tayo. No? So, sana mula kayo last week. So, anong natin ngayon? Context, ang title natin ngayon, set, yung binanggit po dyan, napakaganda kasi nun Sabi doon, he that believeth hath set saan na ba yan? That God is true. Yan, sa 33, no? He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true. So yung mga nanampalataya daw kay Jesus, kasi iba hindi. Sabi siya, no man receive his testimony. He that received his testimony hath set to his seal that God is true. So naniwala ka kay Jesus, parang sinelyuhan mo na ang Diyos talaga totoo. So mamaya tayo, hindi masyadong natatouch yan, pero dito sa ating chapter, actually, pag sinamarize mo yan, ang highlight dyan si John the Baptist, yung humility niya, kasi siya ay... Pero natakil kasi na natin yung chapter 1, naalala nyo, di ba? So, kaya, yan. Summarize ko po muna, Hindi ko nakuha yun. So, isa-isayin naman natin to.
Ayan, so last time, yan. Yan yung light. Dapat lumapit tayo sa Diyos. Ngayon, outline lang for this last part ng chapter 3. So makikita natin na setting dyan. Tapos na yung nangyari yung last week, no? Yeah, after these things, yan. So, ano yung ginawa niya doon? So, makikita natin yung setting dyan, yung ministry niya sa Judea. Doon naman lang siya naglibot, eh, no? Judea, makita natin na actually, si John the Baptist ay kasabayan niya. Makikita natin mamaya, di ba? Nabasa natin. So, sabay sila nag-minister. Pero yun nga, medyo bababa na si John the Baptist. At yung iba nga ay si Andrew, tsaka si, kasabay ni Andrew, bukod kay Simon. Philip, hindi. Ano pa yun, di ba? Sa si Nathaniel, yung kasama ni Andrew. Si John na tayo. Ay, hindi. Tinawag pa siya ng ano. Hindi. Alimutan ko. Simon and Andrew, hindi. Natin, katatapos lang natin. Ano. Simon Peter, hinanap siya ni Andrew. May kasama si Andrew eh. Nakakalimutan ko tuloy. Hindi si Philip, ayan. Andrew, ayan. Hindi pinangalanan, okay? So, hindi pinangalanan, na? So, hindi siya pinangalanan, okay. Anyway, so nagsabay sila ni John the Baptist. Pero of course, ma-highlight na si Jesus. And then, makikita natin dyan yung mga tinatanong kayo dyan. Kasi importante po yung mga ganyang conversation. Ano bang sa palagay mo sa ganyang bagay? Yan. Pag ikaw ay tinanong at sumagot ka, yung sinagot mo, yun yung unless napaka spy, alam niyo yung spy? Sinungaling na ewan. Pabaho nila yun eh. Yan yung mga normal na tao. Pag sumagot ka, yun yung nilalaman ng puso mo. Nagkakakilala tayo. Kaya sa Bible, lahat ng mga, hindi lahat, pero maraming conversation dyan recorded, no? So, nagkakaroon ka ng idea kung ano yung nangyayari. And then, yun, kaya makikita natin maganda yung sagot ni John the Baptist. Mamaya, hindi siya nakikipagpaligsahan kay Jesus. Kaya ang title pala natin ngayon, then of course, later, in the end, ito yung talagang katayuan ni Jesus na napakataas. At of course, sa kaligtasan na naman tayo pupunta dyan. Okay? Kaya ang title natin ngayon ay Set to His Seal That God is True. Yun yung title. Pero subtitle natin is Humility, Faith, and Assurance in Salvation. So basic na naman tayo, pero parang last week, lalalim tayo. Kasi yung ibang bagay alam na natin eh. Maganda pag iniisa-isa mo yung scripture, makikita mo mismo sa, kaya gusto ko yung ganito setting natin eh. Nandiyan yung scripture. At habang ini-explain, na-explore, sa harapan natin. Okay, so start natin. Sabi dyan, after these things, Jesus and His disciples to the land of Judea. Medyo sa south na yan, di ba? Kung naalala nyo, saan ba siya nanggaling? Nazareth, sa north po yun. Nandun yung Sea of Galilee, okay, sa taas pa nun, sa baba ng Capernaum, and then pagbaba mo pa, is yung Judea nga. Okay? Pero yung whole area na yun, Judea tawag dun eh. Probinsya ng Rome. Anyway, and there He tarried with them and baptized. So, nagbabaptize ba si Jesus? May mga tanong na ganyan eh. Kasi later, dito sa chapter 4 ata yung sabihin, hindi siya yung nagbabaptize, yung mga disipulo niya. Pero sabi niya, nagbabaptize. So, pero hindi ko na gustong gusto padwa kasi baptist daw si Jesus eh. Baka ko pa. Baka mababgit ko pa anyway. Technically, kung nagbabaptize siya, di baptist. Pero sandali lang, hindi denomination pinag-usapan doon, okay? So anyway, nagbabaptize siya.
Though later sasabihin, yung mga disipulo niya. But anyway, no big deal. Still, nakita lang natin dyan, gawain niya rin yun. And John also was baptizing sa ibang lugar naman. So, parallel sila. In Enon, near to Salim, because there was much water there. And they came and were baptized. So, medyo may significance po yung there's much water there. Okay? Kasi nga, alam niyo yung kalokohan nito mga kulto, katulad ng Catholic, winiwisikan lang yung baby. Eh, sinabing yung baptize, pag sinabing baptize is immerse, nilulubog. So, kaya may sinabi dyan, kaya sila doon sila pumunta kasi maraming tubig. Kasi nga, kailangan ilubog. So, may mga time po na sa Jordan River, halos walang tubig doon actually pag Samyang. Nakita ko lang sa documentary. At sabi dyan, for John was not yet cast to prison. So, later makikita natin yan. Okay? So, hindi pa. Pero kasi yung nagsulat nito, alam niya na yun, later siya ay mapupugutan niya, di ba? Makukulong, then later pupugutan. So, time na to, hindi pa. Okay? So, kaya sabay sila, nag-baptize, nag-preach. Ngayon, sa tagpo na yan, sabi dyan, then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying. Ano yung question arose? Obviously, may nagtatanong ang tao, nag-iisip eh. Hindi mo alam dito iba, nanggugulo, or may mga natural na legitimate question na nag-a-arise pag may nagtuturo, katulad natin ngayon. Amen? Ilang taon na rin tayo. Normal yung magtanong kayo. Ako, kinakabahan ako pag wala nang tatanong. Doon iba naman kasi, hindi kami tinatakot. Iba, pahiya ako. Kaya sundan nyo. Hindi kayo dapat mapahiya pag okay nga yung pag nagtatanong sa'yo gustong matuto. Amen? Anyway, yan. Talaga, nag-arise. Sabi dyan about purifying. Pero, iba na naman ang topic na, and they came unto John and said unto him, Rabbi pa yun. He that was with thee beyond Jordan. Tinutukoy niya si Jesus, di ba? Sa last, yung chapter 1, binaptize niya nga si Jesus, di ba? Yun. So, ang sabi? So, to whom thou bearest witness. Eh, talagang inano mo yun eh. Binaptize mo pa nga. At saka, tinutukoy mo siya yung behold. Ano sabi doon? The Lamb of God that take it away the sin of the world. So, yun yung tinutukoy mo doon. Eh, siya nagbabaptize din eh. Sabi, napansin niya yung banat ng ano dito. Normal po ito sa tao. Kinukumpara. Kumpara, nagbabaptize siya. Uy, mas marami na sa nagbabaptize. Yan, di ba? Normal yan eh. And all men, di naman all. Pero, ibig sabihin, nasa-shadow na nga yung tawag dun eh. Na-overshadow niya na si John. Na nung panahon ni John, bago niya i-baptize si Jesus, talaga siya yung ano. Di ba, yun din sinabi dun eh. Ang dami, nagpupuntahan sa lahat-lahat ng lugar. Baptize kay Jesus. So, ngayon, kuha niya na yung parang gusto sabihin na nagtatanong, no? So, though later, itong si John the Baptist magtatanong din yan, nung nakakulong na siya. Okay ba ito? Hindi pa siya nakakulong. So, ano sasabihin mo pag gano'n? Ano ito? Kahit sa mga churches na lang, kaya dito, kunwari, sino bang... O dati, ikaw yung nag-piano, bakit hindi na ikaw ngayon? Ba't parang mas magaling siya sa'yo? Di ba? Ganun eh. Eh dati siya yung nagpapakanta, ngayon, iba na, mas magaling ata si ganyan sa'yo. So, marami siyang papuri, ganyan. Marami siyang medalya, mga estudyante. So, ganyan din, magkakapit bahay. O yung kapitbahay nyo, 3 na sasakyan, ikaw wala pa, mga ganon. So, dapat maintindihan natin kung paano i-deal yung mga yan. Lalo to spiritual. Darating kayo dyan. At andyan na nga kayo actually, di ba? So, si John, alam niya eh, kasi tama yung kanyang spirito. At lingkod talaga siya ng Diyos. Kaya nga niya dito, they came to John and said unto him, Rabbi, ano nga pala, no? And John answered and said, a man can receive na, ang lialim eh, no?
Ganyan tayo eh, kasi pag sinagot mo lang agad, minsan yung iba, hindi alam yung context. Kaya kahit tayo, minsan ganyan tayo sumagot. Depende nga rin sa context, no? Or sa nagtatanong, yan. Kung may time ka naman, kaya sabi niya, a man can receive nothing. So, madaling sabi, wala kang matatanggap. Ganyan ang English ng ano ha. Matatanggap kang wala, except it be given from heaven. Sabihin, wala kang matatanggap kung hindi ibibigay sa'yo sa langit. So, yan na yung pinakasagot actually doon. Dapat di ka maingit sa kapitbahay mo. Di mo na alam kung paano siya pinalaki. May mga bata po talaga, pinanganak pala, matalino na rin talaga eh. Kumbaga sa computer, mabilis yung processor. So, lagi siya sabi sa inyo, hindi agad success yun. No? Kung laman naman ng basura yun, hindi mo ginamit sa tama, masasayang yun. Ayun, so kaya sabi niya, lahat naman yan galing sa Diyos eh. Diba? Kaso exemption si Jesus kasi talagang mamaya sabihin dyan eh. Anyway, mamaya punta tayo dun, no? I-describe niya si Jesus. So basically, yan niya, pag huwag kayo maingit. Amen? Ako, sa edad ko ngayon, marami rin ako kinaingitan minsan may mga sa amin dun, kahit yung mga doktor na lang eh. Nakakaingit minsan na ayawan yan eh. Huwag sana sinungaling. But anyway, mga nilala namin dyan yung doktor, sabi ni ma'am, na mother, laki daw ng bahay dun eh. Yan talaga eh. Diba? Huwag mo na lang isipin. Sa social media kasi, kaya, diba kung sino magaling mag-post yan, yun yung wala minsan eh. Sa totoo lang. Ganon din minsan spiritual eh. Sasana na ko niyo yun. Kaya sabi dito, yung verse 28, ang ganda ng aral ito eh. Tinuturuan niya tayo actually dito, no? So, sabi niya, ye yourselves bear me witness. Nakita niyo naman ako at narinig niyo ako. That I said, I am not the Christ. So, una, simple lang kasi katotohanan niya, wala siyang ibang kailangan sabihin. Kundi yung katotohanan. Pero kung katotohanan na masakit dito, sabihin natin ganun. Kasi nga parang na-eclipse siya nung ano niya eh, kapatid. Pinsan niya eh. Sikat siya dati, kaya tanggap niya, naintindihan niya yung kalagayan niya, siya ay hindi yung Kristo. So, importante yan. Huwag niyo i-claim yung sarili niyo na hindi kayo. Amen? Kahit sa lala spiritual, kahit ganun sa trabaho eh. Pag kayo napahiya, pag kayo, ito si ano, ako nakaisip nun, tapos sabi niya, siya gumawa, ganyan ako. Pag napag-usapan ang ganun, kala mo lang makakabida ka sa panimula, kakaroon ka ng hindi magandang pangalan. Tandaan niyo yan. Amen? Kahit sa school, sabi nga sa inyo, dating experience ko sa school, mga bata pa, mga politiko na. Nag-retreat ako, sabi ko, bahala na kayo dyan. Parang, di pa ako Kristyano na, pero may parang wisdom na ako doon. Hindi ko kailangan yan. Anyway, kaya sabi niya, sabihin mo yung totoong kalagayan mo. Kasi sa point niya, may nagtatanong na literal sa kanya, di ba? Kaya nga niya na sinabi yan eh, ikaw na ba yung Kristong darating? Sinabi niya hindi. But I am sent before Him. So mayroon din siyang posisyon, di ba? At lalo mga pastor po, pansinin niyo po, isa sa mga napansin kong ano yan eh, mga Pentecostal po, talaga mayabang na spiritual kunwari yan eh. Missionary, kinausap pala ako ng Diyos sa aking panaginip. Ikaw na, di ba? Ba't ako hindi? Mas magaling ka siguro. Mga Baptist talagang kaya alam ko na sa tama akong ano na. Kinausap ka ng Diyos, ako din. Ito, sa Bible. Diba? Anyway, ito si ano, alam niya rin kasi later sabihin ni Jesus yan. Siya yung sinabi sa Isaiah at saka sa Malakay na prepare the way of the Lord. Okay? So ngayon ito, gandang illustration na mag-illustrate siya. No? He that hath the bride, ano yung bride? By the way, nasa isip ko itong isang araw. Isa yan sa mga pinipicture nyo dapat, no? Ngayong men. Masaya yan, di ba? Kakasal kayo. May picture nyo na ba? Masaya yan. Pag maayos kayo. Pag hindi, wala lang. Pangit nun. Masaya yan eh. Kaya in-illustrate dito eh.
Yung yakasal, siya yung groom, no? Sa panahon na kasi natin, groom na lang tawag sa lalaki, di ba? So, bride, groom. So, masaya sila, di ba? Sila yung bida niyan eh. Kasi sabi niyan, but the friend of the bridegroom, sa panahon natin, parang best man, ganyan yan eh. Siya yung pinaka-utosan din eh, parang ganun eh. Siya yung dadala ng, basta, ganun. Yung sing-sing, di ba? So, ini-illustrate ngayon ni John the Baptist, parang ang Panginoon nga namang Jesus, siya yung bride, siya yung bridegroom. Sino yung bride? Wala sinabi dito, no? Pero totoo yun, actually, lahat ng believer. Okay? Pero sa Revelation, ayun yung New Jerusalem, pero hindi yun conflict. Siyempre, sino ba nasa New Jerusalem? Hindi mga believer. Though, parang capital yung New Jerusalem. Basta, yun ang illustration dito. Sinasabi ni John, para malinaw sa atin, ako yung best man. O yung groom, siya yung bida. Alam ka naman ako bumida dun. Nakita mo yung suot niya, tatalbugan ko pa. Pero hindi. Atid na ba kayo ng kasal? Ang tatalbugan, tatanong ko pa, ano ba suot mo? Bira, baka talbugan mo pa ako. Yan. Kaya nung kasal namin, ang dami ko natutunan dun eh. Wala si daddy eh. Pero gastos pa lang yun, no? Magaling si Ma'am Carol nun. Yan. O para maganda, kayo bibili nung suot nung nyo. Ay ko, nagulat ako. Paano? Pati suot ng bride, tsaka ang tawag sa entourage. Ano yung mga lalaki? Groomsmaid ba yun? Groomsmen, yan. Ano, ganun? Okay nga naman, baka talbugan ako eh. Masaya yan. Ayan, nakukuha niya na. Minsan, umattend kayo ng kasal, ha? Naka-attend pala kayo dito ng di ba? Kaso, yun eh. Iba yun eh. So, yun. So, nasan na tayo? Yan. So, malinaw na illustration, no? So, hindi ako dapat magbida dyan. Huwag mo akong kukumpara dyan. Siya yung Panginoon, siya yung Messiah, siya yung Kristo. Ganon. O kahit naman, pag na kayo ay, si Brother Jess, napaka, yan eh. Marunong kasi yan eh. So, minsan, minsan, ikaw yung tatawagin pastor, di ba? Dapat, alam mo yung saan mo ilalagay yung sarili mo. Amen? Which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This is my joy, therefore is fulfilled. Ganda, di ba? Alisin nyo ako dyan sa nyo mainggit. Walang inggit. Masaya ako na ang Panginoon ang may tataas. Ganun tayo dapat. At talaga naman. At ito yung pinakasama rin yan. Gandang title ito. He must increase. Alala yung sinabi ko kay Moses at kay Joshua, di ba? Kasi mamatay na siya, Sinabi na pa, mamatay ka na eh. So, bigay mo yung konting honor kay Joshua. Unti-unti yun. Ito yung magaling. Tapos, di ba, ganun din kay yung Haring David, di ba? Mamatay ka na, tanda ka na, inaagawan pa nung isa yung Solomon. Discarding itong mga to eh. Nagpa-fiesta lang siya eh. Siyempre, ang blessing na kay Solomon. Isakay mo yan doon sa aking mule. Yung pinaka niya. Kasi kilala yun, kumbaga sa sasakyan yun. Walang iba sumasakay dyan. May hari, pinasakay sa Solomon. Ayun. Yan, nalilipat sa kanya honor. So, ganun ang galing ni John the Baptist. Amen? Support siya. Ang hirap nga yung succession na tinatawag, no? So, kailangan po yun, no? Pag ikaw na yung medyo alis ka na, kaya mo yung papalit na makilala, basically. Okay? So, he must increase and I must decrease. Ang hirap minsan yan. Pag di mo natutunan yan. Meron tayong series dito. Ini-review ko din yung mga natin eh. Meron pa tayong series ng Pride and Humility. Diba? And then, ayan, John the Baptist talaga yung para sa halahala ko na-preach yun sa Matthew. Anyway, he that cometh from above. Ayan na. Kaya hindi siya,
Siya naman talaga yung galing sa langit eh. Kaya tinatago ko kanina no, na that is of the earth is earthly and speaketh of the earth, he that cometh from heaven is above all. Si John the Baptist, ginagamit siya, pero hindi naman siya yung tipong, iba, pinanganak ng virgin, di ba? So, hindi siya yun. Napag-usapan natin last time yun, yung earthly and heavenly. Last week pala, no? So, yung mga heavenly, mas mataas yun. Okay. Ilagay mo yung sarili mo kung saan ka. Amen? Hanggang parang Pentecostal na para kayong pagalingan kayo. Naginip ka lang pala. Ako, kinausap harapan eh. Sinungalingan eh. No? Matindi si mo, no? Mayroong sulat daw. Siya lang nakakabasa. Siya lahat. Ganon din si, Muhammad eh. Kalokohan. Hindi tayo gano'n na. Baka may pa kayong agam-agam dyan. Baka, kilala nyo mo na, wala nang kwentong ganyan eh. Amen? Pero kahit mga pastor na nag-imagine ng gano'n. Nag-imagine ng gano'n ha. Sa totoo lang. Anyway, sabi dyan, siyempre ako, tao lang ako eh. At kung maalala yung topic natin na last week ngayon, makalupa, makalangit, malaki ang diferensya. Amen? Langit, lupa. Ito na, spiritual na. And what he hath seen and heard, that he testifieth. Imagine mo ganito yan. Kaya kahit sa mga politika, kahit saan. Iba yung information na nasa taas eh. Alam niyo ba yun? Kaya ako hindi ko rin nilalagay ko na. Nagtatalo na yung mga boss doon. Wala. Hindi ako nakikipag-anatan doon. Sila yung nakakalam ng mga bagay na hindi ko na nalalaman. Yung ibang details, sinasabi yan sa lahat, pero iba hindi eh. Kaya pag nagtatalo sila, may decision sila, sige, kayo na yan. Di ba? Dapat matuto tayong ganun. Maganda ng bilang Kristiyano, may mga information talaga na mas mataas yung ating nalalaman. Yun ang totoo. Pero huwag mo ring ibibida yun na yun nga, ang ko dito sa ibang Baptist ng mga pastor sa politika eh. Lalo silang mayayari. Naiging lalo sila eh, panira ba? Ginagaya nila itong mga kulto. So, yun lang sasabihin doon. And ayan, so, kaya ang Diyos, bakit si Jesus, mataas yung informasyon na meron siya? Galing siya sa langit eh. Kaya si John the Baptist, okay, meron din siyang message from God, di ba? Hanggang doon lang yun. Ayan. So, ganun din siya. Sinasabi, in general to eh, ang nakita mo, yun ang papahayag mo. Again, totoo sa atin, soul winning nga, huwag kayong mag-invento. Para lang magsmukha kayong binanata ako, kinausap eh, ikaw, kinausap ka ba? May mga ganun nagtatanong. Ito mga Pentecostal, ay, ano bang mga gift nyo? Ano ba yung mga, ano nyo? Wala kayong tongues. Walang tongues. Eh, ikaw naman, di mo alam. Eh, kami, may Bible. O, yun, okay din yun. Oh. So, general rule to eh. Pag narinig mo, naintindihan mo, yun ang sasabihin mo. Pero na yung negative. And no man receive his testimony. Parang John 1:11. Diba? Galing siya sa langit, pumunta sa kanyang sarili, hindi siya tinanggap. Okay? So, hindi ibig sabihin niyang wala talaga. Context yan. Ano yung sabi dito sa 33? Okay? Walang tumanggap sa kanya, hindi naman wala. Parang halos. So, alam niyo yan, kaya nga nung sa inyong lugar niya, sa mismong, sa bandang Nazareth. Ano sabi doon? Walang naniwala sa kanya eh. Konti lang, no? Sabi doon, konti lang ang kanyang pinerform na miracles kasi hindi sila niniwala. Kung sa taga-saan ka, kaya doon yung prinsipyo na, sabi doon, a prophet is not without honor save in his own house and in his own countrymen. Principle po yan. Kaya huwag kayo panghihinaan. Sabihin nyo, yung tatay ko, hindi naniwala sa akin, kapatid ko. Hindi, biblically, si Jesus nga, hindi siya, di ba? Huwag yung sabihin, iba, doon sila malakas, yung mga Mormon, tsaka yung mga Catholic. Eh, kami, buong pamilya namin, dala namin, eh. Maganda sana rin yun, pero hindi laging ganun. Amen? Huwag kayong doon. Ano mo tawag doon? Mapadala or snow. Alam kong term doon, snow eh. Anyway. So yan hindi tinanggap, pero ito na yung ating testimony. Testimony. Ating title.
Hindi siya tinanggap ng iba, pero siyang tumanggap sa kanyang testimony, itong taong to, kung sino man ito. Parang kaligtasan nga to, no? Sino man ang tumanggap sa kanya, binigyan karapatan maging anak ng Diyos, silang nanampalataya sa kanyang pangalan. Ganyan din dyan. Pero ang magandang bagong ano dito, he that hath received his testimony hath set to his seal that God is true. Sa Tagalog, ganito yung tumanggap sa kanyang patotoo, ano mo patotoo ni Jesus? Siya yung anak ng Diyos. Siya yung tagapagligtas. Yung iba dyan, hindi maniniwala eh. At aminin natin kasi kahit, nag-upis tayo, di ba? Soul winning tayo. Yung iba dyan medyo tatanggap kasi Pilipinas kahit na paano, kala na religious thing yan eh. Pero pag may mga ano rin dyan, mga sabihin natin, hindi takot mag-ano ng opinion nila. At pag talagang hindi naniwala, makakarinig ka dyan, di nga. Ba't siya lang ba? Para si Muhammad. Ganyan. Kaya pansinin nyo, hindi madali. Kaya nga daw, kung sino yung tumanggap sa testimony ni Jesus, siya yung, anong ibig sabihin ng set to his seal? Ano yung seal? Selyo. Okay, ano ba yung selyo? Anong para sa inyo selyo? Atakil na rin natin ito dati. Totoo. Hindi na tampered. Authentic. Okay? Minsan ang seal sa atin talagang silyadong di mabuksan. Pero minsan naman pwedeng buksan pero alam mo na tamper nga, no? Alam niyo ba yun? Yung dry seal, alam niyo yun. Yan. Sigurado galing to sa ano kasi silang meron yan. Supposedly, kung di magaya. Okay? So, ulitin ko. Ang ganda ng ano nito eh. Pag nanampalataya ka daw kay Jesus, sinigurado mo ang Diyos talaga ay totoo. Eh, totoo naman talaga ang Diyos. Pero hindi nga totoo sa ibinsan sa iba. Parang pagdududahan ka. Ngayon naman yan. Nakita na ba kayo ng gano'n? Yung talagang pinagdududahan sinasabi mo about God in the Bible. Siguro naman lahat tayo eh. May kakabahan dyan. Ibig sabihin lang, hindi sila iniwala. Ngayon, hindi sila iniwala. Kaya napaka-importante, naalala ko yung aking preaching dito sa about believe, di ba sabi doon? Kalimutan ko yung title. Basta yung believe. Ano yan? Sino nakakalala? The supremacy of belief ba yun? Parang ganun. Napaka-importante. Huwag mong hahayaan na sabihin, maniwala lang. Ganun yun, maniwala lang. Ha? Maniwala lang. Ikaw, naniniwala ka ba doon? Kasi ba? Hindi pwedeng ilang yung maniwala kasi dyan nag-uumpisa lahat eh. Amen. Kasi sinasabi dito, pag naniwala ka sa testimony at patotoo ng Panginoon, sinigurado mong siya'y totoo. Ang Diyos ay totoo. Kasi wala naman siyang ibang gagawin na, again, kung ikaw ay nanonood ng mga fantasy dyan, huwag kang umasa. Kailan lang, napanood ko yung Elijah naman, di ba? Minsan gumagawa yung Diyos ng gano'n, miracle, di ba? Parang kinain niya yung sinulog yung offering niya, di ba? Basang-basa, inubos. Pati bato. So may mga pagkakataon na gano'n. Pero, sa ating ordinaryong buhay, na walang halong miracle na gano'ng katindi, paano naiintindihan ng Diyos talaga ito totoo? Pag pinaniwalaan mo siya. Yun ang sinasabi dito eh. Sinet mo yung seal na totoo talaga ang Diyos. Totoo naman talaga ang Diyos. Kaso sa iba, hindi. Okay, so nito eh. Balikan ko yan. Ngayon, for he whom God hath sent speaketh the word. May kinalaman pa rin ito sa atin, dahil nga, ang tao na sinugo ng Diyos, anong sasabihin niya? Kung matapat na yan. Kasi yung mga hindi matapat na lingkod, ito yung sinabi sa kanya, iba yung sasabihin. Bakit? Gusto niya ng cut eh. Iba ganun eh. Ito pong produkto nito, ganito pong presyo nito. 500. Pero actually, nabili niya 300. Okay, sinungaling. Pero again, sa trade, di na masama yung ganun ha. Wala lang maisip na illustration. Walang problema doon. Pero, pag mensahe huwag mong babaguhin, huwag mong dadagdagan, babawasan.
At lalo na, mga tayong example yan sa mga kulto, no? Tsaka kahit minsan baptist, dinadagdagan eh. Kasi yung objective nila at naiiba, no? Nailihis. Hindi mo mawala yan. Minsan lagi sa church, minsan trabaho lang natin soul winning tsaka matuto yung tao maglingkod sa Diyos eh. Yung iba, dinadagdagan nga ng, alam mo na, pansarili. Okay? Kaya hirap i-balance yan eh. So, kaya gusto maraming member, maraming bibigay, and therefore, dinadagdagan. Kaya yung iba, banggit ko nga sa inyo, iba, may bukod sa tithes, may offering naman talaga. May thanksgiving, iba pa yun. Iba, dinadagdagan. Okay? So, ano pa yung gusto ko sabihin doon na dinadagdag minsan? Iba naman, binabawasan. Okay? Sinabi ng, ito, mga bakla na naman yung makikita mo sa ano ko eh. Kasi may nag-come out nga pala siya. Pakailan ko dyan. Suka-suka na kami dyan eh. Itong mga to eh. Ayun, eh, pero ibang pastor, hindi gagalawin yun, di ba? Masyadong sabihin yung sinabi sa Romans 1:32 na ano sabi doon? 32, last verse. Kalimutan ko, kanina lang. Sabi doon, they are worthy of death. Yan sabi doon. Knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. May mga taong ganun. Ginagawa nila yung kasalanan, pati yung mga gumagawa nun, yung kasalanan yung, ay, okay yan ah. Ganun ginagawa ng GMA eh. Diba sa mga bakla rin yung mga yun. Yung ibang pastor, hindi nga dadagdagan, babawasan naman. Kung sabi, kaya. So, hindi ganun ang matapat na lingkod. Dapat kompleto. Pati intensity niya, kung paano intensity ng salita ng Diyos, dapat ganun ka rin. Ano ka ba? Binabawasan mo eh. So, sinasabi ni John, ganyan si Jesus. Amen? Matapat siya. Ang sasabihin niya, yung galing talaga sa Diyos. Kasi ganun ang lingkod ng Diyos. For He yung God that sent speaketh the words of God. For God giveth not the Spirit by measure unto Him. Kung di niya intindihan niya, medyo ano yun, no? Hindi sinusukat. Ano yung sabihin yung hindi sinusukat? Ibig sabihin, todo. Eh, pastor, ikaw, may measure ako, syempre, tao lang ako eh. Pero naniniwala rin ako pag talagang gusto niya eh. Kaya hindi rin ako takot na sabihin yung salita ng Diyos. Dapat ganun tayo. Amen? Tapos na tayo. So, ito na pinapakilala niya kung sino si Jesus. So, again, yung mga prophet po, lahat yan, nabanggit natin, Samuel, nakita yung sabi, pangako kanya, tsaka kay Moses, walang salita na hayaan kong malaglag sa lupa. Anong sabihin nun? Kasi pag sinabi niya, gagawin na ng Diyos para hindi mapaya yung lingkod niya. Alam niyo ba yun? Alala ko si Elijah kasi pinapanood ko maganda mga documentation ngayon sa ano eh. Inaaral ko nga yung Jezebel kasi di ba para last week sana. Yung magandang document, AI din eh. Elijah, pinakita dun. Pero mo sinabi niya, hindi uulan ng 3 taon. Pwede ba yun? Imposible yun eh. Kaso sinabi ni Elijah, ginawa ng Diyos. Amen? Ganun tayo. Kang matakot. Ngayon, si Pastor Anderson may binitawang ano eh. Mukhang di mangyayari. Pero pinag-pray kang mangyayari. No? Nasa Diyos naman yun. Anyway. Ayan, so, especially si Jesus, walang limitasyon. No? So, obviously, again ulitin natin, nang nasa katawang tao siya, talagang tao siya, may limitasyon siya. Pero, pwede niyang hingin. Di ba? Pwede niya ipag-pray yun. Kaya sabi niya, pwede nga ako tumawag ng anghel dito na 12 legions ba yun? Hindi patay din itong mga to, pero hindi niya ginawa. So may choice siya. Nakikita niyo gaano ka-powerful si Jesus. Hindi ito something na ano lang na makapangyarihan niya. Especially sa kanyang mga salita. Tuloy natin. Kaya the Father loveth the Son
and had given all things into His hand. Medyo tuloy pa rin ito sa sinasabi niya, ako I must decrease, He must increase, I must decrease. Sa Kanya lahat eh. Paano basta pag may kinukumpara sa akin na equal ko lang talaga? O di equal lang. Huwag mo sabihin na ikaw na kung di naman ikaw. Hindi nyo ako, kunwari, meron tayong pinag-aaral dito, nag-conflict kayo sa ano, sino mas matalido sa inyo? Doon ako makikinig, kunwari, gano'n. Kung mali talaga mali, iba naman yung authority dito eh. Okay, baka ma-miss ano nyo ako eh. Misinterpret nyo ako eh. Siya ba yung pastor eh? Siya yung pastor mo. Tapos siya yung mga pastor. Kaya ano siya, nagpauso siya ng sariling ano niya. Wala kang pakialam na doon ha. Hindi, iba yun. Iba yung authority ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ano lang malinaw ha. Si Jesus talagang mahal siya ng tatay, ng ama. Lahat na binigay sa kanya. Papatotohanan hanggang revelation. Yung lahat talaga sa kanya. Iyan niya rin sa ama. Kaya sabi dyan, balik tayo sa kaligtasan, no? Kaya, importante yung gawain ni John the Baptist. Alam niyo, hindi siya yung tagapagligtas. Nilagay niya yung sarili niya sa tama niyang kalalagyan. Kaya, lang gusto yung title natin, ito. He that receiveth his testimony hath set to his seal that God is true. And of course, i-honor ng Diyos siya, liligtas siya. Kaya sabi dito, he that believeth on the Son, not everlasting life. Matinding statement yan. Nagtatanong lang yung mga tao na ikaw ba yung Kristo? Sino ba yung Kristo? Ano bang gawain niya? Tagapagligtas siya. Kaya inano niya, nilatag niya dito. No? In-explain niya na hindi ako tagapagligtas, hindi ako Kristo. Ito, si Jesus yung Kristo. Lahat binigay sa Kanya. Kaya pag naniwala ka sa Kanya, hindi basta-basta yun. Hindi nyo ba yun? Hindi lang natin tinataas si Jesus dahil siya yung ating head ng ating religion. Hindi ganun eh. Binabaliktad eh. Itaas natin to kasi siya yung ating leader. Kasi leader niyo ko talaga kung paano kung ganun. Hanggang doon lang siya kung saan siya lang. Huwag yung tataas ng hindi naman dapat. Amen? At si Manalo, anghel. Si Jesus, tao lang. Di ba? Ganun yung mga style ng mga kulto. Ngayon, tayo, para ganahan din tayo. Hindi lang ganahan, na talagang soul winning. Hindi tayo nahihiya. Ito yung pinapakilala ko sa yung Diyos, si Kristo. Huwag ka mahihiya. Wala. Lahat nga, binigay sa Kanya eh. Tindihan niyo ba yun? Huwag ka mahihiya ngayon na ipakilala sa kanila yun. Anong pwede na sabihin at hindi kayang gawin ng Panginoon? Wala. Kaya maniwala ka sa Kanya. Nakita niyo yun? Yun ang dapat mong gawin. Ako naniwala sa Kanya. Though again, hindi natin naiintindihan lahat-lahat pag na-meet natin sa daan yan. Hindi mo masabi lahat eh. Kaya nga sabi ko lang, yung ano lang, basic, siya ay Diyos. Yung pa lang, doon eh. Siya ay Diyos, katawan tao, walang kasalanan. Sabihin mo yun, bayaan mo siya ngayon mag-decide. Mananampalataya itong mga to. Sino ba yan? Nagtanong pa ng ganun. Kaya nga sabihin mo na agad eh. Ngayon, huwag mo na isosobrahan. Ngayon, kung ano yung nasa Bible lang. Kaya pag naniwala ka sa Kanya, sigurado, nakita nyo ba yung assurance yan? Hot, everlasting life, meron na. Manampalataya, may buhay na walang hanggan. Saan pupunta yan? Siyempre sa langit. Meron na nga eh. So, babalik ko yung kanina, yung seal na yan eh. Seal of the Holy Spirit. Nasabihin sa Ephesians tayo. No? So, ganun din niya. Kaya pag nanampalataya, sigurado, in-honor mo ang Diyos, naniwala ka sa Diyos, i-honor ka rin niya, liligtas ka niya. Kaya sigurado yan, nanampalataya ka sa anak, si Jesus, meron kang buhay na wala hanggan. And he that believeth not, baka kasi hindi maintindihan ng iba eh. O sige, maniwala ka dyan. Ano mo kaya sa hindi? Okay lang siguro kasi kaya naniniwala dyan. Hindi ganun yung pinag-uusapan dito. Talagang walang ibang choice. Kasi pag naniwala sa iba, ako, hindi ako maniwala, may paglalagyan ka. Nakita nyo ba yun? Kung may langit, may impyerno. Ganun yan. Impyerno, may langit. Manampalataya, buhay na walang hanggan. Hindi na nampalataya, tinanggihan mo siya.
So, pag binaliktad mo yung kanina, ano, sinasabi mo sa Diyos? Hindi ko lang abisado yun, pero sabi mo, parang ginawa mong sinungaling ang Diyos. Because He had not believed on the record. Basahin na nga natin. Liar record. Ito rin nata sa John to eh. First John, okay. Ay basa, ready, go. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave promise. Nanay, may kanina pa ako nagsalita, di ba? May sinabi ako, ganito yan, ganito yan, ganito yan. Kaya ako sinasabi, pinapahayag, dinedeclare itong bagay na to, totoo to, sinasabi ko kasi totoo to ha. Okay. Ngayon, pag hindi mo pinaniwalaan yon, basically, ano sinasabi mo? Sinungaling ka. Ba't sinasabi? Hindi naman eh. Hindi ko lang sinasabing gano'n, hindi ko lang pinaniwalaan. Bakit nga? Na may mga bagay nga na, for example, may mga pwede kang piliin na pwede kang hindi mamili. Kung bibili ba? Anong bibiling ko? Samsung o Apple? Pwede bang wala? Pwede naman, di ba? Ayoko niyan eh. Pwede yun. Pero pag ginag-usapang kaligtasan, pwede bang langit o impyerno? Pwede bang wala na lang? Hindi ganun eh. Mamatay ka, hindi ka sa mapunta. Gagawa ko sarili kong kaharian. Kung ayaw mo, hindi eh. Nakita niyo ba yun? Yung exclusivity nito. Kaya sabi dito, he that believeth the Son of God, pareho kanina, di ba? Hath witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave to His Son. Yun yung sabi dito. Yung anak niya, sinugo niya, may sinasabi sa atin. Isa lang ang kaligtasan, may langit, may impyerno, may paraan naman. Pero hindi mo kaya sarili mo. Ito lang yung paraan. Kaya, totoo, na balance pa rin at hindi maisa sa itsepwera yung justice, di ba? Katotohanan, hindi may itsepwera yun, pwede yun. May makasalanan tayo, paano yun? Eh, binayaran niya ngayon. Dahil mahal ka niya, ayaw niya sa impyerno ka, pero meron pa rin impyerno. Ay, paano nga yun? May pupunta ba doon? Default nga tayo doon eh. Lahat tayo dapat doon. Oh. So, walang na-itsepwera po pag pinansin niya kahit sa Old Testament. Walang na sayang dyan na sinabi ng Diyos. Sa dami. Alam niyo ba yung probability na sabi nga nila, para di ka magkamali, huwag ka na magsalita. Kasi pag habang nagsasalita ka, dapat mag-connect-connect yan eh. Hindi nyo ba kaya mga mahihayin, di ba? Ganyan lang kayo. Anyway, tama rin yun kasi masabi kang kasinungalingan, di ba? Pero pag napag-connect-connect mo na yan, wala ka nang problema dyan. Kahit buong Bible, kahit, again, mga kulto, pansinin nyo. Iwas na iwas yan sa alam nilang aral na hindi nila gamay. Nakatulad na kaligtasan na lang. Pinag-uusapan ba nila yan ng katulad natin na ganito kahayagan, lagi, aral yan, pinagtatalunan pa, ag-aaralan ulit, ipapahayag sa kahit sinong tao. Ganyan ba sila? Hindi nga eh. Ayun nga nilang matouch yan, pinapahagingan lang. O, kami ang tunay na church and therefore, niligtas ni Kristo ang kanyang church. And therefore, dapat dito ka sa church namin. Pag puro ganyan lang yan. Ang Catholic, eh, sipaparada nila ang Diyos, ang mga santo, si Kristo. Hindi sila lalalim ng ganito katulad natin. Bakit? Kasi hindi naman ang sinasabi ng religion nila eh. Diba? Hindi nagko-connect, namimili lang. Ngayon tayo, namimili rin tayo pagdating sa ligtasan. Diba? Yung pinaka-importante lang, papayag natin, summary na yon, then matanggap sila. Pero yung church natin, hindi tayo namimili na, nako, wag yung Jeremiah, nako, matindi yan. Esther. Sabi nila, Esther, napaka-sobrang naman sa Hudyo. Totoo rin nyo. Pero hindi natin iwasan nyo kasi may tamang interpretation yun na hindi, na tama nga, na hindi baba, hindi kikiling sa isang lahi, di ba? Okay? Wala tayong iniwasan. So, ngayon, kaya pag sinabi kong ito yung katotohanan, tapos sinabi mong hindi totoo isang yun, sinabi ko akong sinungaling. Ngayon, ang tao kasi talagang minsan may pagkakamali. Yun ang malaking pagkakaiba dito. Pero ito, ang Diyos binigay sa kanyang anak. Ito yung record. Ito lang ang paraan. Wala na iba pa. Naka-record yun.
Tapos hindi mo paniniwalaan, o sino sinungaling ngayon? Ginagawa mo siyang sinungaling. Parang tinuturing mo siyang sinungaling kasi hindi mo pinaniwalaan yung record. Yun yung isa ng verse na to. Kaya balik tayo dito, John 3. Ganun yun, kaya he that believeth the Son hath everlasting life. Yung bagay na talagang baga, ang tawag nila dyan is crossroad. Mamimili ka talaga. Hindi pwedeng hindi. Ay, okay na ako sa walang religion. Hindi mo siya pinili. Kaya sabi to, he that believeth not, the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. So, ligtas o hindi lang, ganun lang. Hindi ka namili ka na. Diba? Parang sa mga senado lang yan eh. Kung sinong, ano tawag nila doon? Ano may tawag sila doon eh? Sino yung positive? Against, positive, meron pang ano eh, ano sa? Abstain, namili ka pa rin. Kasi pag hindi ka bumoto, hindi nawala ng boto yung dapat tama doon. Magbubotohan nyo. May ganun din sa kaligtasan. Ay nako, ayoko niyang religion. Ayaw mo sa Diyos. Hindi, mayroon naman Diyos. May ibang bagay na gusto ko sa Diyos. Okay, lahat naman eh. Diba? Pag masaya buhay, gusto mo sa Diyos. Ganun. Ganun naman talaga. Kaso, pagkaligtasan, kailangan mo mamili. Amen? Ganun yun. Bakit sa Son? Bakit dinala sa Father? Mga tanong, no? Sino niya mo? The Son, Father loved the Son, given all things to His Son. Siya yung mag-uusgay. But believe it, hindi ako naniniwala sa anak, naniwala ako sa tatay. Maraming religion na ganyan. Inaalis nila yung middleman. Kasi siya nga yung mediator eh. Narinig nyo na ba yung mga ganyan? Marinig nyo yan. Kaya yung Iglesia ni Manalo, si Jesus parang minimize. Kaya sa ama kami, sa ama, puro ganun. Tama naman sana yon. Kaso, walang pangalan na binigay sa silong ng langit upang ating sukat ikaligtas. Pangalang Jesus lang eh. Paano yun? Parang ganito. Mari ako bising tao. Gusto kong kausapin si Pastor. Si Mamayan yung nakaharang dyan. O sino, pwede bang kausapin ko si Pastor? Ito, kausapin mo si Mamayan. Pwede ka ba dumiretso? Sinabi ko nga ito muna kausapin mo eh. Diba, ganyan po yung mga doktor. May sekretary yan. Hindi ka pwedeng... Diba, kasi pag pumasok ka ng clinic, alam na ng doktor dapat lang ng detalye mo. Importante oras yan eh. Hindi nyo ba yun? Kaya may taga-sulat yan. Doon pala, sulat ka na sa baba. Sulat ka pa doon sa bago ka tawagin. Pag malabo yung mo, pag-consult mo, hindi ka makakapasok kung sayangin oras ko. Amen? Hindi nyo ba yun? Nakapasok na may hospital. Baka iba, hindi pa eh. Ako rin. Dati hindi eh. Wala lang card yung mag-hospital eh. Anyway, ganun din yung si Mayo. Pwede mo bang kausapin lang yon? Diba? O si Presidente. Nagdadrugs ka, pwede. Hindi, joke. So ganun yun. So, nakita natin from the Bible, ang sinugo niya talaga una yung mga propeta. Pero lately, yung kanyang, sabi sa Hebrews 1, diba? Yung kanyang anak. Ito kausapin mo. Siya, hindi mo siya nakikita eh. Si Jesus, nakikita natin dahil nagkatawan tao. O sino pa naniniwalaan mo? Pansinin nyo, ito yung theory ko dyan ha. Kaya bakit yung iba, puro ama. Iba naman, Holy Spirit. Ba't ayaw nila si Jesus? Napapansin nyo ba yun? Ako pansin ko, ayaw nilang pag-usapan. Ayaw nila yung sinabi ni Jesus. Gagawin pa nilang long hair. Ayaw nila nung tunay na Jesus, sa totoo lang. Kasi pag binasa mo sa Bible yung sinabi talaga, totoo at akin, sinabi ni Jesus, ilag na yung mga tao eh. Kahit mga Kristiyano, pag lumalalim na, ito yung sinabi ni Jesus eh. Hindi yung kinalakihan mo eh. Anong kinalakihan mo? Ito nga yung sinabi ni Jesus eh. Pag na-imagine mo yung mga sinasabi ni Jesus, yung tagpo, parang sa chapter natin, saan ba yung clearing of the temple? Chapter 2, di ba? Ay, ayaw i-address ng iba yan.
Ang hirap yung paliwanag na, si Jesus nagalit. Hindi siya nagagalit. Yung sabi sa'yo, nagalit nga eh. Hindi, ginanyan lang sabi sa'yo, pelikula. Hinaghahataw. Yung mga tao doon. Sino hatawin niya? Lamesa. Hindi, hinataw niya nga yung mga tao, di ba? Tapos na natin eh. Hindi ko na balikan, no? So, kaya talang nasa mukha ni Jesus eh. Haharapin mo siya. At doon magkakaalaman. Yun ang magandang term sa atin, magkakaalaman. May mga bagay na hindi magkakaalaman kasi pag indirect. Di ba? Kaya pag soul winning na lang. Imagine mo iba anong ginagawa. Magbigay ng tracts, i-share sa Facebook. Maganda naman yun. Di ba? Pero iba dyan, gaganyan lang yan, Kahit anong masinabi mo doon, may impyerno ka nakadrawing doon. Pero pag hinarap mo yan, di ba? Magdi-decide yan. Ay, gusto magsinungaling, bahala siya. Pero pag kinaharap mo yan ang salita ng Diyos, pwede mo sabihin na si Jesus kasi siya rin yung salita ng Diyos eh. Alam niyo ba yun? Yun ang sabi sa Revelation na naman. Kaya yung mga tao talaga ayaw kay Jesus eh. Yung totoong Jesus. Pero, hindi sila makakaiwas. Dapat, mag-decide ka, hindi ka paligtas, tanggapin mo siya, manampalataya ka kung sino siya, ginawa niya. Yun, simpleng gospel naman yun. Pag pinaniwalaan mo siya, basically, pinatotohanan mo na ang Diyos talaga ay totoo. Amen? So, sana nakuha ko yung naintindihan nyo ba? Yun. Kaya huwag kayong papayag na anong pinagagagawa niyo dyan sa kalsada? Yung gawain ng Diyos. Walang nakakahiya doon. Sila mahiya, hindi nila lang Bible. Wala pa ako nakakita na tao na against soul winning tapos magaling sa Bible. Wala. Pansin ko yan. Yung mga churches na talagang soul winner, talagang babad sa Bible. Doctrine kasi yan eh. Kasi imagine nyo pag hindi ka aral, ikaw mismo takot ka eh. Kasi pag hindi ka aral, naku, anong tanong sa akin ito eh. Tapos yung conviction mo, kasi nakita ko si Pastor nag-soul winning, kaya susubukan ko rin yun. Parang kaya ko yun eh. Ko lang, gagayahin ko lang yung mga galaw ba, yung mga salita. Hindi ganun to eh. Hindi tayo artista dito. At sana hindi kayo parot. Amen? Alamin mo. Paniwalaan, kung sinabi salita ng Diyos, ipayag mo. At pag sila naman, huwag din kayong mahihiya. Iba kasi ganito, Calvinist. Ano, totoo talaga, ligtas siya, naligtas. Diba kaya sabi na, profession of faith lang. O ano nga, pag nanampalataya, ligtas ba? Hindi. Kaya ba't di mo sabihin ligtas? Ang dami ko na-encounter na gano'n kahit sa Facebook. Huwag mo sasabihin ligtas, nag-profess lang. Oo nga, nag-profess. O ligtas ba? Hindi. Kaya hindi tayo sigurado, ha? Ay, maniwala kayo, mga Baptist yan, ha? Kaya sana nakukuha nyo. I believe yung mga tapat na lingkod ng Diyos, nabanggit natin dyan. Obviously, emulate natin si Jesus. Kaya may authority siya, galing sa taas yung kanyang mission at sinasabi. Basically, lahat ng details galing sa Diyos. Ganun din tayo dapat. Never kayo magsasalita dyan na hindi nyo tinanggap sa salita ng Diyos. Eh, ikaw, Pastor, nagsabi nun eh. Tingnan mo rin, para hindi lang ako yung sabi ni Pastor eh. Nasa Bible yun. Sinabi ni Pastor, ba't di mo na lang tingnan din para sigurado? Ang title natin, Set to His Seal. Actually, dapat ang mahabang ano niyan, ito na yung verse. He that receiveth His testimony. Pag naniwala ka sa Diyos, pinatotohanan mo, sinelyuhan mo pa, na ang Diyos talaga ay totoo. Amen. Yun. So, ayan. So, let us be like John. Okay? Alam niyo, pag tinitingnan si John, lalim din ni John eh. Hindi basta-basta. So, by the way, bago ko makalimutan yung pala, no? Yung humility,
Karamihan talaga ng marunong, humble. Pansinin niyo yan, yung mayabang, yung gusto niyang salita, pamahanga, madalas ay hindi, kaya niya ginagawa yung para paniwalaan siya kasi wala siyang substance. Wala sa loob, wala talaga yung pangunawa. Yung humble, naghihintay lang yan. Pinapakiramdaman ka lang kung paano ko matutulungan tong isang taong to. Ganun si John eh. Nung nakita niya na si Jesus na yung bumibida eh, siya naman talaga yung bida eh. From the Old Testament, bakit ako bibida? Ewan ko lang kung dito sa John yung ano. Sa Matthew kasi, nasa Matthew ako eh. Sa Matthew sinabi doon, nagduda rin siya eh. Si John. Nung nakakulong siya, ikaw ba talaga yung Kristo? Medyo gandang pag-aralan ni John din, John the Baptist. Pero dito, matibay-tibay siya dito eh. Amen? So, let us be humble, yung kaligtasan, sigurado yan. Ano yung title natin? Subtitle? Humility, faith, assurance, in salvation. Magkakaano po yan. Kailangan maintindihan nyo kung saan lulugar yung ano. Ayabang mo naman, sigurado ka. Narinig nyo na ba yun? Ang dami, yabang nyo naman. Eh, yung Calvinist niya eh. Yung Calvinist ganyan din pala. So, extend tayo na konti ha. Yung Calvinist daw, kaya mas humble daw sila, mayabang daw tayo. Kasi, pag nag-decide ka para ka maligtas, so di kita mo, ikaw ang nag-decide, dapat ang Diyos. Ganun ang mga ano yan. Biro mo yung decision mo, nagligtas sa'yo. Hindi. Wala nagsabing ganun. Eh sabihin nyo, ang Diyos ang gumawa lahat. Pati ang pananampalataya, binigay niya sa'yo. Kaya siya magaling lang. Eh, nagmamagaling pa kayo sa Bible eh. Eh di ba yung ang Diyos ang... Eh paano kung di niya pinili? Eh di wala. Di pinili eh. Ha? Ba't di niya unfair yun? Hindi niyo ba yun? Kaya bago kong malimutan kasi yung assurance yun. Sigurado ka ba? Oh, naniwala ako sa Diyos. Yun ang sinabi niya, di ba? Ayun, sigurado ako. Gagawin niya, yan yung pinaka-ending sa gospel presentation. Pag nakita mo parang di sigurado, naniwala ka ba? Dala ito sabi ng Diyos eh. Huwag mo nang pilitin. Ito yung sinabi ng Diyos. Alam niyo yan? Sinabi. Sigurado ka? Ayan ang sinabi. Ayan ba sinabi o hindi? O, sigurado kasi naniniwala. Hindi yun. Kayabangan. Amen. Humility pa rin yun. Pananampalataya, assurance. Kasi ang assurance natin nasa salita ng Diyos at sa Diyos mismo. Amen. Hindi ko pa rin may tali ng konti yung ano eh. May kinalaman din dito yun eh. Ito nga. Ito yung... Ito. May kinalaman yan eh. Naniwala ka, hindi ka mayabang, pero yun ang sinabi, naniwala ka dun. Yung sa manong batang Kristyano ako talagang, hindi ko malang ma-explain, pero naitali ko sa utak ko yan eh. Kasi nung, maniwala ka lang, maliligtas ka, kasi yun nga ginawa niya eh. Yung iba, hirap tanggapin si Jesus, kasi nga namatay siya eh. Alam niyo mo ganyan ang charge ng mga Hudyo sa kanya? Ano ba, Mesaya, namatay, pinatay? Kaso yun ang sinabi ng Bible nyo, ha? Yung binasa. Oh. Sinagtali nyo. Oo nga, sinadya niya yun. Kaya niyang mabuhay at hindi mamatay, kaso sinadya niyang hinayaan niyang patayin siya. Humility na naman yun. And then, pwede mong i-relate yan sa mga taong humble nga. Minsan yung mga taong humble, hindi yan nakikipag-debate na to the point lang na mapatunayan siya yung tama. Madalas yan, babaya ka, sige, hindi mo maintindihan eh. Hindi mo na minsan babanata ng ganun nga eh. Hayaan mo lang. Hindi naman masyadong alam mo naman yung totoo eh. Kita mo naman, hindi niya naintindihan, ikaw naintindihan mo, hindi mo na kailangan, bobo mo naman, hindi mo kailangan ganun. May ganun ginawa ng Panginoon, hinayaan niya lang. Ginawa niya dapat niyang gawin, pinangaral, tumanggap, yung iba hindi. Baka next time, nakakalam. So, kaya humility, faith, and assurance in salvation. Hindi ko pang extend eh. Mabagyo naman eh, no? Hindi. Kasi yung mga sasakay, no? Anyway, so yun lang.
Napakaganda ng John, amen? Alam ayokong tapusin eh. John chapter 4, the woman in the well. Maganda rin yan. Okay, so let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. I pray kayo kung patuloy na maggabay sa bawat isa, Panginoon, mga detalye ng inyong salita, Panginoon, hindi yan ko contradict. Naway, ganahan lalo kami, Panginoon. Kilala namin si John the Baptist at iba pa. Paanong i-pattern namin ang aming sarili sa kanila, nagkakamali rin, but sa aming kalakasan, ang kalakasan namin yung salita, Panginoon. So I pray na tiwalaan namin ito, kayo din. Tuloy kami, Panginoon, magtapat. Hindi namin makukuha lahat ng bagay na kailangan namin sa pagkulang kami sa attend, pray at aral, Panginoon. So tulungan yung bawat isa, Panginoon. Ingatan sa pag-uwi, Panginoon, pag-aaral, trabaho, Panginoon. Pray Mr. Junjo Kino, ang anniversary nila, maging successful. Panginoon, sa amin din, sa August 30, Panginoon, makarating po, mga guest speaker, Panginoon, Adlan Kalusugan, Pastor Padua, Pastor Ortega. Dahil din, still pray, sila po'y palain ni Lord, according to your will. Lumapit sila sa inyo, Panginoon, managluhod at humingi, Panginoon. Yung papalit mo doon, Lord, nakakabuti pa sa nakakarami. At sa gawain niyo, Panginoon. Ganun din sa akin, Panginoon, yung mga pangangailangan namin. Nawa this year, ay may po paboran niyo rin po, Lord. Makakuha rin kami ng nagdarausan, Panginoon, medyo malaki, Panginoon, para makaluwag-luwag din, Panginoon. Yung kung magbigay nito according to your wisdom and provision, Panginoon. At may nakakala, Panginoon, may katapat-dapat at may makabuti, Panginoon. May tataas kayo. Nakapuloy kayo, mag-ingat, bawat isa, may malulati. In Jesus' name we pray. Amen.